Okay guys, so I'm approaching the entrance of the Saga Castle ruins. Ruins siya because it's been destructive already. It's been destroyed. So typically kung pupunta kayo ng Saga, sadyain nyo na rin din ito. Kasi one of the highlights ng Saga is the Saga Castle ruins na matatagpuan nyo lang dito sa Saga Prefecture. Hello guys, so na-explore ko na yung lugar na yan sa Saga Shrine itself. Maganda siya, quick lang. So ito yung nasa gilid niya, may malaking puno, so for sure perfect na naman yan. And then the other one there, ito yung pinaka-entrance nila. And then let's go dito sa side na ito. Medyo curious ako kasi may pumunta dito kaninang mga turista din na dumaan. So ito siya guys, sa gilid ng entrance naman ng Saga Shrine, na dito mo lang matatagpuan sa Saga Prefecture. And then meron din silang gasaran kamay dito. Ito siya guys, nakakatuwa talaga, nami-maintain nila ang ang cultures. So the best talaga ang Japan. So kung nagpaplano kayong pumunta ng Fukuoka, sadyain nyo tong North Kyushu kasi napakaganda siya at talagang mamamangha ka. May mga Bulakeños din na bahay dito, so normal yan kasi hindi man lahat ng Hapon ay mayaman. Meron din mga hindi naman nakakaluwag-luwag. So ito ata yung Balon Kineme. So tara, punta natin sa loob. Okay, so nandito tayo ngayon sa ano ba to? Museum nila of artifacts. So ito siya guys. So mga 19 tralala pa ata itong mga to, but definitely worth it siya. Ang famous na nila, na-preserve talaga nila guys. Mamaya I'll take the sample souvenir. So ito siya, and then ito naman yung mga kanununuan nila sa Saga. So medyo mantra na 1909 pa, di ba bongga? Mga souvenirs nila. Ito naman yung mga ang dami ng cultures ng ng Saga Prefecture na kung saan talaga namang pinreserve talaga nila. Ito sila siguro mga royalties na lang siguro to. Mga royalties. Part pa rin ng royalties, di ba? Nakakatuwa. Then dito naman yung mga laruan siguro ng mga anakis nila. Di ba ang ganda guys? So ito makikita mo lang dito sa Saga Prefecture.
kayong pumunta ng Saga, bisitahin niyo po itong Saga Shrine na matatagpuan dito lang sa Saga Prefecture. At itong Saga Museum nila. Magkatabi lang siya actually. So lahat ng mga cultures nila na iniwan na ng kanilang mga kanunuan, nandito po. Ito siya. Mahilig sila sa dance actually. So one thing I'm actually amazed and impressed with them is because they maintain their cultures. Kaya naman pagdating sa kultura, napakayaman nila kada prefecture. At sumatotal, ito po ang museum ng Saga na matatagpuan mo dito sa Saga Prefecture. Okay guys. Guys, I'm back, but this time wala natin sa museum, so most probably papagkasin natin tong gymnasium nila. Actually magkakalapit lang sila, since hindi naman mainit at saka medyo sunny siya pero hindi siya mainit, so pasok pa rin sa banga ang weather. Saka kahit saka magpunta, may mga vending machine, bilihan ng mga drinks pag nauuhaw ka. Ito siya guys, it's a garden actually, but at the same time may gym sila rito. Not sure kung ginagamit pa nila ito. Ito siya guys, oh. And then opposite niya is garden. Actually meron akong natutuwa ako dito kasi meron siyang bridge na maliit na pasweep. Laki ng puno, oh. Diba? Dito lang sa Saga. Eto siya guys, oh. At meron pang uwak. So more or less matagal na siguro ito. Yan siya. May bridge na maliit. Opposite ko dyan yung National Museum. And then another opposite naman ng National Museum is itong gymnasium nila. So kung nagbabalak kayo na sumaglit lang ng Saga via Klook on a Kyushu Railway Pass, i-avail nyo. Meron silang 137 ata. So ako inavail ko naman ng 3 days. So kailangan lang hati-hatiin ko yung schedule ko, otherwise maluloko rin ako sa biyahe. So this is it guys, I'm ending my vlog here. At ako ay babalik na siguro sa Saga station para naman mag head off sa Nagasaki. Okay? Okay guys, nandito naman ako ngayon sa Castle Ruins ng Saga. So eto, para may idea kayo, resibo. Anyway, andito ako ngayon sa Saga guys, kung saan pinifeature ko naman ang ruins ng castle ng Saga itself. So kung makikita nyo, walang nakatayo pero may bloke ng bato. Itong bloke ng bato is very familiar yan sa mga castles, like pag pumunta kayo ng Osaka, pumunta kayo ng Tokyo, yung mga yung castles na yan, iisa lang ang hulma. So yung itsura na yan na itinayo, andyan po ang ruins ng Saga Castles. Kaya lang siguro dahil siguro matagal na ang panahon, so ang nangyari is hindi na na maintain.
nasira na lang siya. So tara, bisitahin natin ng very very light para nang sa ganun makabalik na tayo ng Saga Station at heading to Takeo Onsen to Nagasaki. But definitely I'll take a short break dito sa Saga Museum. Okay, and then feature na lang natin mamaya yung yung Nagasaki naman on a separate vlog, but this is intended only for Saga. So kung nagbabalak kayong pumunta ng Saga, feel free to visit Fukuoka and then mag-avail kayo ng Kyushu Rail Pass papunta rito sa Saga at napakadali lang po. Okay guys, so I'm approaching the entrance of the Saga Castle ruins. Ruins siya because it's been destructive already. It's been destroyed. So typically kung pupunta kayo ng Saga, sadyain nyo na rin din ito kasi one of the highlights ng Saga is the Saga Castle ruins na matatagpuan nyo lang dito sa Saga Prefecture. So makikita nyo buhay na buhay pang kahoy, panahon pa ni Mahomay yan. See? Even this one, nakakatuwa. Tara, pasukin natin ang very light ang loob. Actually wala ka na rin naman masyado makikita dito kasi ruins na nga siya. So ito siya guys, ang Saga Castle ruins na matatagpuan mo dito sa Saga Prefecture. Medyo nasira na talaga siya. Siguro hindi na ni-rebuild dahil na rin na wala na siguro material na pwedeng gamitin. Ito siya. Wala talaga natira actually. Hello guys, it's me again. So punta lang tayo sa bandang harapan ng slide so we could see the actual remains or ruins ng Saga. So makikita nyo rito on my front is mga dried na puno. For sure wala na ito kasi tapos ang sakura nila dito eh. So ito siya guys, ang ruins ng Saga Castle. So beside that, ito yung entrance siguro, and then on my right side is yung mga puno na wala nang wala nang bulaklak kasi tapos na yung yung sakura nila dito. And then beside dyan sa mga puno na yan, yung mga rocks formations na nag-build as a protection dito sa castle nila. So isa sa mga puntahan nito ng mga turista sa Saga if you're planning to visit Saga Prefecture. So napapalibutan to ng ng mga rocks. Ito yung Saga Castle ruins. So they're trying to rebuild it again. Not sure kung kailan matatapos pero may mga construction undergoing doon sa gitna. So this is it guys. Ito po ang vlog ko about Saga Castle ruins. Part of the Saga trip on my Saga journey dito lang sa Saga Prefecture. Kung meron kayong nagustuhan, like and subscribe na lang to my channel and click the bell notifications para aware kayo sa mga future vlogs ko on my travel plans. But definitely ito ang
Saga Castle Ruins sa matatagpuan nyo po dito lang sa Saga Prefecture. Okay guys, thank you, bye-bye! Nandito ako ngayon sa Saga Prefecture. So, actually nandito ako ngayon sa pinaka bus station nila. Kung bababa ka ng Saga Station, bubungad sa iyo itong sa gilid mo ang tourist information kung saan sasakay ka naman ng bus papunta sa mga tourist spot destination nila like Saga Ruins, castles, at saka mga iba pang spots. So, sabihin mo lang doon sa tourist information, pupunta ka sa Saga Shrine. Ang babayaran mo lang is 160, gate 3, bus number 2. Lalagay ko na rin yan sa link ng description para at least meron kayong guide pag pupunta kayo ng Saga. Anyway, I'm heading to the Saga train station naman. So, tatawid lang tayo dito sa kabilang side para naman mapunta natin yung Saga train station. Ang flight, ang biyahe ko pa mga nasa 12:30 sa kabilang side naman ng mall. Actually, ito mga kainan ito. So, ito mga burger naman ito this time kung gusto mong kumain. And then, on both side may mga restaurants and suites. Ito restaurants, ito mga ramen. So kung nagbabalak kang bumili ng ramen, ayan o. 120 lang actually, hindi ah. So 390 ang ano nila, ang ramen. Ayan. Nandito yan sa side ng ano, ng Saga train station. Ito yung mga ano, mga sushi nila. 880 to 770. So, may may pagkamahal. Expensive actually. So, ito naman mga displays. So, mga takore. Mas muli mga takore. Ayan. May mga damit din on the side. So, ito guys, ang Saga. Very quick lang. Wala pang ilang oras sa biyahe ko na siya. And then, may mga damit din na bilihan. And then may grocery. Parang, Welsh siya pala ito siya. So ito oh, Welsh siya. Ito naman mga confectionaries. So, yung bandang dulo doon, papuntang ano na yon, train station. So, we'll be heading towards in that area later on. For the time being, dito muna tayo at tingnan natin kung ano yung nandito sa loob. Actually, ang dami ko na-miss. Sana may makita akong magnet dito. Dami nilang mga ano, mga abubot-abubot. Parang ano ata ito, parang siyang Daiso. Actually. Ito siya guys. Parang Daiso nga. Meron ito sa Maynila. Pero nahanap ko kasi magnet. Anywho, ito yung lugar. Medyo mahal actually. Para siyang Daiso sa Maynila. Dito. Out na ako dito kasi wala namang ganap. So, ito siya guys. And then, kung mo naman mag-toilet, yan, punta ka lang bandang kanan. May kape rin dito. Kung gusto mo magkape, ang Seattle's Best Coffee. Andyan din. And then, mga souvenirs na mga matatamis na gawa
from Saga. And then, ito na ang train station. So, di ba napakasimple? Kung gagawin mong simple, napakasimple actually. Ito siya guys, ang train station ng Saga. Papunta na ito ng Hakata or papunta naman heading to Nagasaki. Pero magtatakeo onsen tayo. So for the meantime, maaga pa naman, chichi muna ako. Hello guys, it's me again. I'm back and this time, nandito po ako sa Nagasaki. So kung saan idinrap ang bomba ng mga Amerikano